balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Pamilya ng Pinay na nakatagdang bitayin sa China, nagkausap na. Pagbitay sa Pinay, isasagawa anumang araw simula ngayon. The family was able to talk with our kababayan for 30 minutes. DILG, iimbestigahan na manas sa likod ng barikada sa Agham Road kahapon. Modernisasyon ng Philippine Air Force. Ipinangako ni Pinoy bago ito bumaba sa pwesto. Asahan po ninyo, bago tayo bumaba sa pwesto, tumatanod na sa ating himpapawid ang mga makabagot, modernong kagamitan. SC Associate Justice Mariano del Castillo, pinakamayaman sa mga maestrado. Balitang negosyo, pagpapatayo ng 50 fish ports sa bansa, target sa 2015. At sa ibayong dagat, Egyptian President Mohamed Morsi binigyan ng ultimatum ng militar. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Martes na ngayon, Hulyo 2, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Hi Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWPR 1296 RMN Dagupan, BR 657 RMN Rojas, DXRC 900 RMN Zamboanga, at sa DXRS 981 RMN Surigao. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat pa rin ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng China hinggil sa nakatagdang pagbitay sa isang Filipina na nahatulan dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Raul Hernandez, patuloy pa rin nilang hinihintay ang tugon ng Beijing hinggil sa anumang apela o naunang apela ng Pangulong Benigno Aquino III na maisalba ang buhay ng 30 taong gulang na Pinay convict. Kahapon sa press conference ng DFA, inihayag ni Hernandez na nakausap na ng personal ang kanyang pamilya o ng kanyang pamilya ang Pinay drug mule sa Zhejiang Detention Facility kung saan tumagal anya ng 30 minuto ang nasabing pagkikita. Ngayon man, hindi anya ipinaalam sa pamilya ang takdang araw at oras na gagawin ang pagbitay. At 10 a.m. this morning at the Zhejiang Detention Center in Hangzhou. They were accompanied by the Consul General, the officers from the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, and by other staff of the consulate. The family was able to talk with our kababayan for 30 minutes. And this afternoon, they will proceed to the Zhejiang Men's Prison to visit the cousin who was sentenced to death penalty with 2-year reprieve. They have not been informed of the date of the execution yet. The Consul General said that it could be until July 3 because they received the letter, the note verbal, one day a little bit later. Git naman ni Hernandez, hanggat may natitirang pagkakataon o oras, gagawin niya ng pamahalaan ang lahat ng pakiusap sa China para mailigtas ang buhay ng kababayan. Hiniling din ito sa taong bayan ang padalangin para mailigtas ang buhay ng naturang Pilipina. Ang DFA ay nakaabang sa posibleng pagbabago po ng desisyon ng China sa kaso ng bibitaying Pinay. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sadra. RMN Report. Wala nang ikinakasap
ang mga hakbang ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng bibitaying Pilipinas sa China. Ayon sa DFA, ang inaabangan nila ay ang tugon ng Chinese government sa apela ng Pangulong Noynoy Aquino na gawin na lamang at imprisonment ang hapol. Iginit ng DFA na lahat ng hakbang ay nagawa na nila para maisalba ang Pinay sa parusang kamatayan. Umaapela naman na ng panalangin sa publiko ang DFA. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Filipina drug mule maikukumpara sa isang nagkasalang anak na hindi dapat pabayaan. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report! Ikinumpara ni Senator Grace Poe ang Filipina drug mule na nakatakdang bitayin sa China sa isang anak na nagkasala na hindi naman maaaring basta na lamang pabayaan. Ayon kay Grace, nakakaawa talaga ang mga manggagawang Pinoy sa abroad na nabibiktima ng sindikato ng illegal na droga, pero kasabay ng hangarin na sila ay tulungan, dapat ay isaalang-alang din niya ang batas sa bansa kung saan sila nagkasala. Narito ang pahayag ni Senator Grace Poe. Pero parang mga anak na rin natin. Kung kamali ang ating mga anak, hindi naman natin pwedeng sabihin, bahala ka na dyan. Diba? Kahit man lang simpatya at pagtulong, pagkalinga sa kanilang pamilya, tignan natin without actually condoning or encouraging it. So it's a balance that we need to do. Kasabay nito ay minungkahi ni Poe sa kinaukulang ahensya na isama sa briefing o seminar ng mga papaalis na overseas Filipino workers ang paraan kung paano sila makakapag-ingat para hindi sila masangkot sa illegal na droga. Narito ang dagdag pang pahayag ni Senator Poe. Pag-aralan talaga, maybe education and awareness, dahil maraming mga seminar bago umalis ang isang OFW, hindi kaya siguro dapat kasama din dito ang warning na checkin nyo yung mga pag-ibig nyo, kung kayong tatanggap ng mga ganito. Pumirma kayo ng waiver na naiintindihan ninyo na itong maaaring mangyari sa inyo kung sakasakali. Yan po ang mga pahayag ni Senator Grace Poe. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano. Nationwide! Sa pang balita, imbestigahan ng Department of Interior Local Government ay binunyag ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na may sindikato ng professional squatters na manay nag-udyok at nagpondo para magbarikada ang mga informal settlers sa Agham Road na nauwi sa Karasan. Sinabi ni DILG Undersecretary Francisco Fernandez na kakasuhan nila ang sinumang mapatutunayan na gumagamit sa mga informal settlers para pumalag sa mga pulis. Una nang binanggit ni Bautista sa interview na nasa 800 o 8,000 hanggang sa 10,000 mga nakatira sa may sitio San Roque ang napaalis na at 1,500 sa nalalabing bilang ay hindi naman lehitimong taga roon kaya't hindi benepisyaryo na relokasyon ng lokal na pamahalaan. Nangako si Pangulong Noynoy Aquino na bago siya bumaba sa pwesto sa 2016 ay lilipad na sa himpapawid ang modernong kagamitan ng Philippine Air Force. Ito ang inihayag ni Pinoy sa pagdalo sa pagdiriwang ng ika-65 o 66 na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga kahapon. Ang pagdiriwang ay may temang makabagong lakas, matatag na bukas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong Aquino na matatanggap ng Philippine Air Force bago ang 2016 ang lead-in fighters, long-range patrol aircraft, close air support aircraft, light lift fixed-wing aircraft, medium lift aircraft, attack helicopters, combat utility helicopters, air defense radars at flight simulators. Nakatutok tayo sa modernisasyon ng ating pambansang tanggulan. Mantakin po nyo, sa unang 19 na buwan ng ating termino, halos pantayan ng mahigit 28 bilyong pisong inala natin para sa AP Modernization Program, ang 33 bilyong pisong pondo ng programa sa nakalipas na 3 administrasyon. At dahil sa pagsasabatas ng New AFP Modernization Act, 75 bilyong pisong pondo ang mailalaan natin sa tanggulang pambansa sa susunod na 5 taon. Asahan po ninyo, bago tayo bumaba sa pwesto, tumatanod na sa ating himpapawid ang mga makabagot, modernong kagamitan. Wala naman anyang duda na dahan-dahan nang pumapasok sa Philippine Air Force ang panibagong yugto sa kasaysayan. Wala pong duda, unti-unti na tayong pumapasok sa panibagong yugto sa kasaysayan ng Philippine Air Force.
Ang dating pambabaliwala sa inyong kapakanan, pinapalitan natin ngayon ng pagtugon sa inyong pangangailangan. Mula man sa mga modernong eroplano hanggang sa mga benepisyo at maayos na pabahay. Ngayon, pinapalakas natin ang kakayahan ng ating hukbong himpapawid. Walang ibang inaasahan ng taong bayan kundi ang buong katapatan ninyong gampanan ang inyong tungkulin. At panghuli, binigyan din ni Aquino ang pagtingala ng mga Pilipino sa Philippine Air Force. At huwag nitong bibiguin ang mga boss. Lumalabas naman na pinakamayamang maestrado sa Supreme Court si Associate Justice Mariano Del Castillo. Ito batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga maestrado na nakuha po ng media. Nabatid na nasa 109.7 million ang total net worth ni Del Castillo sa kanyang 2012 SALN. Si Associate Justice Marvic Leonen naman ay itinuturing na pinakamahirap na maestrado. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno naman ay umaabot sa 18.1 million sa kanyang 2012 SALN. Mga bagong upong opisyal ng lokal ng pamahalaan ay babantayan umano ng palasyo kaugnay sa pagpigil sa red tape. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Mahigpit ngayong babantayan ng Palasyo ng Malacanang ang 36 na local government units na napabilang sa mga bagsak sa kanilang report kaugnay sa pamamayagpag ng red tape. Ito ang ginagawang hakbang ng Malacanang para tuluyan ng matanggal ang katiwalian upang maisulong ang reformang nasimulan ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ngayong naupo na ang mga bagong halal na opisyal ng lokal na pamahalaan ay umaasa silang isusulong ng mga ito ang tunay na pagsiservisyo sa publiko. Umaasa din niya silang maitataas na mga bagong opisyal ang kanilang marka sa susunod na report card survey na ang publiko ang sumasagot. Nabatid na ang pagkakaroon ng red tape sa gobyerno ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit mababa ang Pilipinas sa ranking ng United Nations Conference on Trade and Development sa usapin ng foreign direct investment. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Mamamahagi ng mga bagong baril ng PNP, pangunahan po ni Pangulong Noy ngayong araw. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report! Simulan ngayong araw ang pamamahagi ng unang 12,000 mga bagong Glock 17 pistol ng PNP para sa kanilang mga tauhan. Pangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pamamigay ng baril na isasagawa mamayang alas 10 sa multipurpose hall ng Campo Crame. Una nang sinabi ng PNP na handa na silang ipamahagi ang una at ikalawang tranches ng pistol ngayong araw. Ang unang mga pulis na makakatanggap naman ng mga bagong biling baril ay ang mga nakatalaga sa mga component cities, mga nasa business at areas, habang isinasa ilalim ngayon sa mga kaukulang procedures at inspection na inaabot ng 32 hanggang 45 araw ang ikatlong tranche ng mga bagong pistol bago tuluyang maibigay sa mga pulis. Nilinaw naman ni PNP PIO Chief Senior Superintendent Ruben Teodoro Sindak na tangi ang mga pulis lang na wala pang issued sa marksmanship training ang bibigyan ng mga bagong baril. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Chacha, tiniyak na maitutulak ngayong 16 Congress. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report! Tiniyak ni House Speaker Sonny Del Monte na sa lalong madaling panahon ay ihahain niya ng resolusyon para sa charter change. Ayon kay Del Monte, partikular na kanyang ipinanawagan ang pagpapatawag ng Constituent Assembly o CONAS para amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitutions. Lain itong may kayat ang mas marami pang dayuhang negosyante para mamuhunan sa Pilipinas. Sinabi ni Del Monte na mas pabor siya sa CONAS dahil mas mabilis ito pero hiwalay ang botohan ng dalawang kapulungan ng Kongreso kung aaprobahan ang amyenda sa saligang batas. Nilinaw naman ng Speaker na ang panukalang General Amendment sa economic provisions ng Konstitusyon ay hindi automatic dahil kailangan pa itukuyin ang mga batas na aksyonan at pagtitibayin ng Kongreso. Ang isa pang paraan ng Chacha ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention kung saan nag-aalala ng mga tao ng mga delegado sa bawat distrito. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558,
Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama target po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mapagtayo ng 50 fish ports sa bansa sa taong 2015. Ayon kay Director Asis Perez, ngayon pa lamang nagsasagawa na sila ng pag-aaral kung saan magandang magtayo ng mga fish ports at kung magkano aabutin. Kabilang din sa tatayo mga imbakan at magamit sa pagpoproseso ng mga ibebentang isda. Nilinaw na opisyal na abot sa 30 milyong piso ang budget sa pagpapatayo ng bawat fish port, pero kadalasan daw po'y umaabot din sa magit 100 milyong piso ang kinakailangang puhunan. Ngayong taon naglaan ng gobyerno ng 50 milyon pesos para mapagtayo ng fish port sa Real Quezon na sasakop sa Dagat Pasipiko. Ang Quezon Province ay isa sa mga napiling pagtayuan ng mga fish ports dahil malapit lamang ito sa Metro Manila kung saan mararating kagad sa loob lamang ng magit 2 oras na biyahe. RMN News Abroad. Sa Egypt, binigyan ng military ng 48 oras na ultimatum si President Mohamed Morsi para bumuo ng kasunduan sa oposisyon para matapos na ang kaguluhan sa kanilang bansa. Ayon kay Chief of Staff General Abdel Fattah al-Sisi, kung hindi ito magagawa ng paraan ng Pangulo, gagawa ang Armed Forces ng sarili nilang roadmap o plano para sa kinabukasan ng kanilang bansa kung saan makikialam na sila sa takbo ng bansa. Samantala hanggang ngayong araw naman ang ibinigay ng mga demonstrador para bumaba si President Morsi sa pwesto. Matatandaang umabot sa 8 rallyista ang namatay simula nang nag-umpisa ang pagkilos protesta. Mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Martes, July 2, 2013. Sa mga taga Malay-Balay, susunod na dyan si kasamang Bupar Boy Paraguya sa RMN News Diretso Balitang Malay-Balay sa numero 1 DXMB 648. Ang aming pagbabalita ay pwedeng panoorin ngayong umaga alas 7 ho. Sa YouTube po i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Salamat ho sa inyo naging panahon ho sa amin. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpila ng RMN. Radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Orason na hatid ng PhilHealth ay tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. Oh, ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami.